Ba't natin tinanggap yun? 22,000 na walang baril. Dapat hindi natin tinatanggap pag walang dalang baril, di ba? Kasi hindi naman makatotohanan na lumalaban siya na walang dalang bakal. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, pinuna ng ilang senador ang delay sa decommissioning process o pag-aalis ng armas sa mga combatant ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na bahagi ng kanilang pagbabalik loob sa buhay sibilyan at sa komunidad. Giit ni Senator Amy Marcos, nasa 40,000 rebelde ang target ma-decommission, pero matapos ang ilang taon, nasa 26,000 pa lamang ang sumasailalim sa proseso. Paliwanag ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr., sinimulan nila ang decommissioning noong 2019, ngunit naantala ito dahil sa COVID-19 pandemic. Nangako itong tatapusin ang proseso bago ang unang eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa susunod na taon. We expect that the fourth phase to be carried out this year and completed within 2025. Ngunit na-question din ng mga senador kung bakit malaki ang agwat ng bilang ng mga nag-surrender na MILF combatants at ng mga isinukong armas. Mula sa 26,000 na decommissioned MILF combatants, mahigit 4,000 lamang ang isinukong mga armas. Eto, dito muna tayo, okay? First of all, gusto ko lang mag-comment kaagad ha. My comment has nothing to do with 2025 nor 2028 election. Okay? So bago kaagad ako mag-comment, baka mamaya may hihirit na naman dyan, tulpo ka, no tutulpo sa 2028. Hindi yan ang topic natin ngayon. Okay? Pumunta tayo sa issue. Issue ngayon, ito. Malinaw, issue po. Hindi yung sino ba yung nagtanong, sino ba yung ganito. Kasi hihiritan kagad natin, wag ho tayo kagad sarado isip. Tulpo kasi tulpo, ayaw ko si tulpo, ayaw ko si tulpo. Sandali lang. Hindi si tulpo issue dito. Okay? Linawin ko lang, hindi si tulpo issue dito. Ang issue kasi dito na pinupuntirya ni tulpo na kinainis ni Galvez, sinasabihan kagad ni tulpo na may korupsyon. Bakit? Kasi nga ho, sa 26,000 na binayaran, binigyan ng pera, ng reward or something, no, yung programa ng gobyerno, ang problema galing sa DSWD na naman daw. Okay? So, magkano yun? I think it was thousands din. If I'm not, I think mahalo mahalo yung binibigay pag bumalik ka. Ang problema, ilan lang po ang nag-surrender ng baril. Ibig sabihin, tama nga sila, paano kung magnanakaw ka, sasabihin mo, ako, MNLF ako, MILF ako, sorry, MILF ako, hindi pala MNLF. MILF ako. Susuko na ako. O, di may pera ka na. 100K, yon. Kunwari, tambay ka lang. Huy, suko tayo. Kunwari, MILF tayo. O, wala ka na mga hawak na baril. Hindi, basta MILF ako. O, ang sabi naman, sa kabilang side, sabi naman ni Galvez, meron naman daw proseso. Like, inaano naman daw ng MILF yan, tinitimbang. Hindi ho kasi natin alam Paano kunwari nagturo-turo lang? Halimbawa, yung mga nasa baba, ang nililinaw naman ni Tulfo dito ay hindi naman niya sinasabing corrupt si Galvez. Ang sinasabi lang niya dito, there is a corruption in your agency. Kasi posible naman po, ang mga nagpapalusot, mga nasa ilalim, na hindi na nalalaman nung nasa ibabaw. Maaari kasi na marami yung ganyan sa gobyerno Yung hindi naman korap yung nasa ibabaw, kaya lang yung mga nasa baba sumisimple. Halimbawa, may isang MILF, may kaibigan siya. Tara pre, kita tayo dito. Sama kita, kunwari ikaw yung gwardiya ko, kinuha kita, ganito. Tapos papasok dito, sasabihin niya ngayon sa leader niya, ito, kasamahan natin ito. Alam mo boss, ito, tao natin to, atin to. Nagbantay to sa ganto-ganto. Tapos biglang inakyat niya sa gobyerno, uy, kailangan to ng 100,000. Tapos yung pala, ang deal niya doon sa tao doon sa baba, hati tayo, akin 50, sa'yo 50. Sabihin mo lang, may lip ka. Tama, mali. So, may problema talaga. May problema ng sistema kung paano magbigay ng amnesty program na yan sa ating
sa ating MILF o sa mga bumabalik loob sa ating gobyerno. May problema ho. Ngayon, ang akin, siguro, ang medyo problema lang yung the way na magsalita si Tulfo doon sa Senado. Although, pagpapanoorin nyo, magalang naman siya, nagpopopa nga siya kay Galvez eh. Nakita ko naman eh. Actually, nag-init lang si Galvez kasi feeling niya siya yung sinasabihan. Panoorin natin yung buo kung paano sila nagsagutan. Na decommissioned MILF combatants, mahigit 4,000 lamang ang isinukong mga armas. Tingin ng mga senador, dapat may isurrender na baril ang mga combatant bago tuluyang tanggapin at bigyan ng ayuda. Pero sabi ni Secretary Galvez, wala ito sa peace agreement at dumadaan din sa independent. At yan yung pinababago ngayon ng mga senador. Yung peace agreement na yon. Kasi nga naman, medyo sabit po yun. Ulitin ko wala po akong ina-accuse dito na MILF leaders hindi ko po ina-accuse. Kaya lang hindi na ho natin alam paano kung ginagamit lang yun at sinasabi lang nila, ito ka-membro namin. Para dumami yung kukuha ng compensation na yun. Hindi ba natin naisip yun? Niloloko na ginagancho na yung gobyerno? Posible yun. Di ba ho? Posible ho yun. Decommissioning body ang mga sumusukong rebelde. Ayon naman sa member ng MILF panel, sa ilalim anya ng kasunduan, ang mga armas lang na pagmamayari ng... Ano ba pinagsasabi ninyo? Kabib TV, Boss Banat, wag po natin palitan si Isko. Ano bang sinasabi mong palitan si Isko? Sino man nagpapalit kay Isko? Kay Rapid to... Hindi mo ba narinig yung sinabi ko sa una kong This has nothing to do with the election. This comment is about the issue. Pinaiinit mo yung ulo ko, brad eh. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ay, pak. Easy kasi. Wala nga si... Ulit-ulit. Wala hong kinaugnayan ng eleksyon dito. Hindi ko sinasabing iboto nyo si Tulfo. Sino ba nagsabi sa inyo iboto nyo si Tulfo? Tanggalin natin si Isko. Walang ganon. Ang issue dito, yung problema, kasi malaking problema to, mantakin mo 200 plus yun, times 100,000. Ang laki nun Tapos walang sinukong baril. Alam mo dahilan ng MILF? Yung mga baril daw na gamit nila may mga PTC. Lisensyado. Kaya hindi nila isinuko. So medyo malabo Medyo meron ng problema pagdating sa kasunduan natin. 'Di ba ho? Kasi mauubos ang pera ng taong bayan. Alam nyo ba na ang laki ng ginastos ng taong bayan para dyan? Tapos wala namang isinukong baril. Ilan lang ang sinuko sa kanila? Pambira. MILF ang kailangang isurrender at ilan sa mga ginagamit ng mga combatant, personal na armas o di naman kaya ipinahiram ng mga sympathizer. It is not really 1:1. Many of the weapons that the combatants used are not the organization's property. And therefore, there is another program to ensure that these privately owned weapons can also be submitted or given to the authorities. Hinala ni Senator Raffy Tulfo baka pinagkakakitaan umano ang pagbibigay ng 100,000 pesos na cash assistance sa kada combatant, bagay na mariing pinabulaanan ni Secretary Galvez. I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. Take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa decommissioning because I myself really implementing this.
I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag I will nakapakita show ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko I will show proof, sir, sa susunod na hearing. I will show that we are not corrupt. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Ipinasusumite na Alam mo, ito lang kasi tayo mga Pilipino, medyo hindi tayo sanay sa ganito. Okay, yung mga senador natin. Kaya marami ang tumaas ang kilay at nung naging ganito si Tulfo. Pero eto, just to be panoorin ninyo, ngayon i-google ninyo, panoorin ninyo yung Senate hearing sa US na humarap si Mark Zuckerberg, yung TikTok at saka iba't ibang social media platform. Tingnan ninyo, panoorin ninyo kung paano ang talaktakan ng mga senador nila at saka yung sila Mark Zuckerberg. Panoorin nyo, i-google nyo po yan. Recent lang po yan. Pinag-sorry pa mismo ng senador si Mark Zuckerberg doon sa mga tao. Ang sistika lang kasi dito, ang sinasabi ko, tayo kasi masyado tayong madamdamin na mga Pilipino. Pagka kinokorek tayo, medyo dapat matuto na tayong mag-argue, magdebate na tapatan, prangkahan, pero marunong tayong after nun, facts lang ang pag-usapan natin. Mag-away tayo on facts. Pero after nun, personal, hindi na tayo mag-aaway. Okay? Dapat ganun tayo. Yan. Tama yung sinabi nito, balat sibuyas. Tayo kasi mga Pilipino, medyo balat sibuyas tayo. And alam nyo, ibalik natin sa mga nakaraan, ganun naman ang supposedly ang mga senators Nung nandiyan pa sila Miriam, nandiyan pa yung mga matitikas natin. Kaya lang unti-unti kasing gumaganon yung mga senators. Kaya ngayon maraming nagugulat sa mga style ni Tulfo. Although, minsan, ito sasabihin ko din, minsan, hindi ko rin gusto yung style niya na hindi pinagsasalita yung kanyang resource person. Actually, hindi nga lang ako ang pumuna dun Kahit yung kapatid niya si Ben Tulfo, pinuna siya Pagsalitain nyo naman kung inimbitahan ninyo. Totoo lang ganon. Ganon ang minsan nagiging problema ni Raffy Tulfo. Which is totoo. Ganon ang problema niya. Pero pag natutunan niya yon, wag din niyang alisin yung pagiging assertive niya sa mga guest. Kasi minsan yung mga guest ang galing magpalusot Sa totoo lang ang galing mo magpalusot. Katulad niyan, si Tulfo lang naman yung ganyan. Pero sa ibang, pag pinanood nyo yung hearing, ang daming ganyan. Pati sila, Bato, pati si Amy, diniretso niya, bakit ganito itong listahan nyo? Yung listahan nyo, ang dami nyong binigyan, ilan lang ang sinukong barel. Nakakatakot po yun. 100,000 ang isa dun. At yung pera na yun galing sa DSWD. Di ba ho? So, again, uulitin ko sa mga paulit-ulit na tongak dyan. This has nothing to do with 2025 election or 2028 election. Wala akong pake sa mga Tulfo, hindi ko sila ikakampanya. Tayo po ay nakadepende sa issue. Issue, hindi tao. Issue, hindi tao. Wag ho tayong gumaya sa mga ibang vlogger na nakatingin sa tao, hindi sa issue. Issue ang pag-usapan natin dito. Okay? Issue. Kung ano yung topic, yun ang pag-usapan natin. Kung ano yung... Ang ganda ni ate. Nakita ko lang bigla. Kung ano yung issue, yun ang ating pag-usapan. Okay? So, easy lang.